be the Lord day by day, God, our salvation, who bears our burdens. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus came to his native place and taught the people in the synagogue. They were astonished and said, "Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Is he not the carpenter's son? Is not his mother named Mary, and his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Are not his sisters all with us? Where did this man get all this?" And they took offense at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and in his own place." And he did not work many mighty deeds there because of their lack of faith. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Jose Manggagawa. Kasabay nito, pinagdiriwang din natin ang kapistahan ng mga o araw ng mga manggagawa. Meron po bang mga may trabaho dito? Araw nyo ito. Kapistahan po ninyo ito. At ang patron ng mga may trabaho, si San Jose. Si San Jose bilang isang manggagawa. Si San Jose, isang karpintero. At alam natin, ang karpintero ay tawag sa taong gumagawa ng bahay. Gumagawa ng bahay. Ito yung nasabi ng mga tao na kumukutya kay Jesus in our gospel. Kumukutya. Isa lamang siyang anak ng karpintero. If we could notice in the gospel, the name of Saint Joseph was not mentioned, but his work was mentioned. Is he not the carpenter's son? Notice that? Pero pagdating kay Maria, may pangalan. Sabi, is not his mother named Mary? Ano ibig sabihin nun? Parang mas gustong bigyang diin ng mga tao yung trabaho ni San Jose kesa sa kanyang pangalan. Kasi mas kakutya-kutya. Kapag karpintero, parang ganun din sa panahon ngayon eh. Di ba, pansinin nyo, kapag mayroong nakapasa sa board exam o nag-top sa board exam at anak ng isang basurero, anak ng isang magbobote, meron niya, nag-top siya ng licensure ng nursing at saka ng midwifery. Ang magulang niya, magbobote. Pag ganun ang it's a big news. Balita. Ba't kailangan sabihin pa yung trabaho? There must be something na gustong i-imply ang tao. Pero yung mga nag-top sa mga bar exam, pansinin nyo, may narinig ba kayo tungkol sa trabaho ng mga magulang nila? Hindi eh.
'Di ba? Hindi binabalita. No? There must be, no, in the nature of the work na mayroong gustong patungkulan. At dito, sa lagay ni Jesus, panghahamak. Alam mong may pagdududa, anak ng karpintero, magaling, matalino, nakakagawa ng kababalaghan. Kaya hindi mo dadalawang isipan na tila may pangungutya sa uri ng trabaho ng ama ni Jesus. Siguro noon, kilala si San Jose ng mga tao bilang karpintero sa kanilang lugar kasi kapag may pagagawang bahay, kapag may ipapakumpuni, siya yung tinatawag. 'Di ba? Sa ating mga lugar, ganyan, no? Yung kung sino yung kilala mong karpintero o tubero, siya yung pupuntahan, siya yung tatawagin. Ngunit, bukod sa pagiging karpintero na nagtatayo ng bahay, si San Jose ay hindi lang nagtayo ng bahay, kundi nagtaguyod ng tahanan. Hindi lang nagtayo ng bahay, nagtaguyod ng tahanan. Ito po ang kakaibang trabahong ginampanan ni San Jose. Kaya siya naging marangal. Mahirap magtaguyod ng tahanan. Di po ba? Meron ba ditong mga ama? Hindi ko alam ngayon, pero pakiramdam ko, ang hirap maging magulang sa panahon ngayon. No? Bukod sa ang tataas ng bilihin, ang taas ng matrikula, no? Ang hirap maging magulang kasi kahit anong turo mo sa anak mo sa panahon ngayon, paglabas, hindi mo na alam kung ano matututunan at masasagap yan. Kahit di lumalabas, magbuklat lang ng Facebook, magbuklat lang ng cellphone, di mo na alam kung ano nangyayari sa bata. Hindi mo nga tinuruan mag-Ingles magugulat ka, Inglesero anak mo. Bakit? Kakapanood ng YouTube, no? Yung mga pamangking ko, Inglesero at Inglesera. Natuto kay Peppa Pig. Yung cartoons na pinanunood nila. Iba. Mahirap magtaguyod ng isang tahanan. At ito yung ginampan ng trabaho ni San Jose. Hindi lang isang pagiging karpintero, kaya marangal. Pero, isa pa sa mahirap doon, nagtaguyod siya ng hindi niya anak. Hindi niya sariling anak. Pero tinanggap niya ang pagiging ama. At hinigitan pa niya iyon. Tinanggap niya ng buong buo. Dahil si San Jose, hindi lang isang karpintero, kundi isang ama. Hindi lang bahay ang kanyang itinayo, kundi tumayo siya bilang ama ni Jesus. Ito po ang nagpaparangal sa trabaho. Dito nakikitang marangal ang isang trabaho kapag ito ay malapit sa Diyos, kapag ito ay makadiyos. Kaya naman, ito ang pinagkaiba ng isang trabaho at ng isang bokasyon. Ang trabaho, nagbibigay kabuhayan. Ang bokasyon, nagbibigay ng buhay. Lahat ng trabaho pwedeng nagtataguyod sa pamilya. Pero hindi lahat ng trabaho ay marangal. Ang dangal ng trabaho ay nakikita hindi sa laki ng sweldo o sa titulo, kundi nakikita ito kapag ito ay nagbibigay ng buhay sa tao. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung creation story. And even God worked, nagtrabaho. At ang kanyang trabaho, nagbigay ng buhay sa tao. Kaya magandang suriin natin, no? Yung ating mga trabaho, ito ba ay marangal? Madalas sinusukat natin ang tao sa uri ng kanyang trabaho.
Natutuwa tayo sa trabaho kapag ang laki ng sweldo. Binabase natin ang respeto dahil sa titulo. We look at our own jobs. Marangal ba ito? Ito ba'y isang trabaho o isang bukasyon? Yung trabaho naman talaga, marangal yan. Ang nagpapadumi dyan, tao. Maayos naman maging doktor. Maayos naman maging teacher. Maayos naman maging seaman. Lahat yan. Pero nagpapadumi dyan, ang tao. Kapag hinaluan ng kasamaan. Mga kapatid, tanging ang makakapagsabi kung marangal ang isang trabaho ay ang sarili mo. Kaya sa lahat ng mga manggagawa, ang bati natin sa kanila, mabuhay ka. Diba? Pero ang tunay na hamon sa mga manggagawa, magbigay buhay ka. Amen.